Ops, wait lang. Huwag mo munang scroll. So, blisan di po sa lahat, no? Sana po lahat ng ating hangarin ay makakamit natin sa tulong nating may kapal. At syempre, nandito po tayo ngayon sa ating word of the day. At pag-usapan natin ngayon itong tinatawag nating lifestyle theory, no? Ang lifestyle theory po natin ay under po siya sa subject ng victimology na tinatackle natin sa area ng criminology sa board examination. So, ibig sabihin po, ang tinatawag nating lifestyle theory, it is under the theories of victimization. So ano po ba yung sinasabi sa lifestyle theory natin, no? In lifestyle theory natin articulated that a person may be prone for victimization, it's because of our lifestyle or our choices. So ibig sabihin po, ang isang tao ay maaring maging biktima ng mga nasabing krimen, it's because po sa ating lifestyle or even po sa ating mga choices sa buhay. Okay, so yun po yung sinasabi natin sa lifestyle theory natin, no? Pag sinabi po na kasi nating lifestyle, it is refer to the living condition of a person, including po yung behavior or habit ng isang tao. So like for example na lang po natin, no, kapag ang isang tao ay mahilig po siyang magsugal, so eager po siyang magkaroon ng pera. So itong tao na to is prone to be victim of scam sapagkat kadalasan naman po nangyayari sa ngayon. Like for example, sasabihan ka, magpasok ka lang ng 1,000, the next week magiging 2K na siya. So ikaw naman is magpapasok agad ng pera kasi nakala mong magiging 2K siya, di ba? Actually, hindi naman nanganganak yung pera, bakit ganun kadali? Wala namang madaling pera na pagkikita, di ba? So magiging victim tayo, it's because of our lifestyle or ating sa habits natin or sa ating mga choices sa buhay natin. Other example natin, yung habit mo is lumalabas ka ng hating gabi, tapos umuwi ka madaling araw, tapos suot-suot mo pa yung mga mamahaling gamit mo at dumadaan ka pa doon sa mga delikadong lugar. So malaki talaga yung tendency na ikaw ay magiging victim sa mga nasabing krimen. That is referring or that is ibig sabihin po ng lifestyle theory natin. Okay, wag po natin kakalimutan yan. Ang lifestyle theory po ay medyo victim blaming po siya. Kasi nga parang biniblame natin yung biktima, di ba? Parang biktima na nga siya tapos biniblame pa natin kasi dahil sa kanyang lifestyle, dahil sa kanyang choices. But then medyo victim blaming po ang lifestyle theory, but it is the meaning of lifestyle theory po sa pinag-aralan po natin. For board exam purposes po, tandaan lang po natin. Pag sinabing lifestyle theory, ang isang tao ay maaring maging victim ng isang krimen, it's because sa ating lifestyle or sa ating mga choices. Okay, so sana nakatulong sa inyo na yan. And siyempre, ito pa din yung lingkod, your Mr. Word of the Day, Emmanuel de Master Schumann, Villa Esther, Villa Carlos, CBRC National Lecturer, and RG Circumless. God bless you all. Have a nice day. Thank you so much. God bless. God bless.